buntag sa tanan. So this morning, ipadayon na ito ang pagtuon sa disobedience, ika-40 na ni mga igsoon. Ika-40 na ito ang pagtuon sa disobedience. Before we proceed, let's all stand please, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this opportunity that we could hear once again the message from your word. I pray, dear God, that you will use me, empowering me once again to deliver your message according to your will. And allow each and everyone's heart this morning to be prepared. And I believe, dear God, that it is your will na mahimog yun ming hisusama nimo nga nituman sa imong amahan. Dapat kamisad naaana nga obedience. So I pray and commit to you your people this morning nga dawaton gyud kini nga mensahe ug dad-on sa pagpamauli aron magkamit, Lord, sa kinabuhi sa matag usa. And help us, Lord, to honor you as we worship you in the service this morning. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Ways to a Ruined Life. If you want to destroy your life, this is the way. So, do you want to destroy your life? So, naatay hisgutan diri mga kaigsunan nga dili gusto ang Ginoo. Unya tan-aw nato ni atong individual life, kani atong kinabuhi ba atong tan-awon kung naa ba ni sa atong kinabuhi. Kay kung naa ni mga igsoon ang atong pagsimba gana-gana timing kung makahigayon, kung wala higayon, kanang dili mo tuyuon gyud ba? Nga mura kag magkigbugno bitaw sama ni Jacob, magkigbugno nga matuman gyud ang kanang kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So mao na ang atong tan-awon ron sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsoon. Tulo ka butang atong isgutan today. And number 1, God hates wicked ways. So kaning wicked ways, mao ni siya ang way para maguba imong kinabuhi. Now, susiha mga kaigsunan, daghan mga Kristohanon nga nipuyo, ilang gipuyo, ilang kinabuhi sa pagdisobey. Sugod pa lang sa pagkagamay, naadiha sa panimalay, under sa authority sa ilang parents, gahig ulo, unsa may maangkon niya pirmi. Kasaba, bunal, walay kalipay nga kinabuhi. And that is the indication that when he is out of the family, kanang minyo na siya, dako na siya, iyan ang kinabuhi, ingon ala ra gyapon iyang kinabuhi, kay mao may iyang upbringing. Mao may iyang nadagikan sa iyang panimalay. Hinumdumi ang panimalay na to is a training ground, molding. No, i-mold ta para igabot sa panahon nga ikaw na maoy naa sa imuhang kaugalingong pamilya, ma-apply nimo. So unsa may gi-learn ninyo sa inyong balay? Did you like the training? Did you like the command nga gihatag sa imuha to train you how to work? Kay diha gyud na magsugod mga igsoon. Di ba? Ang cleanliness bitaw asa man siya na associated? Godliness. Ang godliness naana sa atong spiritual life. Limpyo ang espirituhanong kinabuhi. Cleanliness, limpyo ang atong outward. Nga makita sa mga tao, it pictures the inner person. Mana kung kanabitaw niingon sila nga, before ninyo minyuan ang mga lalaki na, kana nanguyab sa inyo tanawa sa anang tiil. Ang tiil, tanawa ng kuko. Tanawa na, kay maunay pinaka-neglected. Maunay pinaka-biya. So kung usa ka lalaki makaatiman sa iyang tiil, siyempre, natural, maatiman sa niya, iyahan tibuok. Lawas. So, naay mga tao nga nag-ingon ana, which is naapoy kamatuoran, tingali na ipipila nga dili siya applicable, pero majority. Hugaw kay kag tiil, wa jud kay pakialam sa kinabuhi.
No, naiuban nag-ingon, if you cannot keep your bed, you cannot also keep your life. Diha nagsugod sa bed ang imong success. Kung dili gani ka kamao mo pilo sa imong habol kakasayon ana, kana pang imong kinabuhi mahapsay. Sayon ana. Di ba? So naay mga ginagmay nga butang sa atong kinabuhi nga naa sa balay nato makatunan mga igsoon to maintain. Kay dili sayon mag-maintain og status. You can be rich. Magitawag nila one day millionaire. Nidako ang imong kwarta tungod kay maybe naay naghatag nimo, maybe naay napandulan nimo, naay nakita nimo. But if you are a poor thinker, if you have a poor habit, you cannot maintain that status. Kay dili lalim ang pag-maintain ana, it needs character. Mao na kinahanglan mindset, usbon gyud nimo imong mindset gyud. And wicked ways is not included. Ana nga attitude. Disobedience displeases God. Now, just imagine, kung na-displease ang Ginoo sa imuha, will He bless you? Will He protect what you have? Will He guide you? No. In Proverbs 15:9, yung Bible, mga igsoon, the way of the wicked is an abomination unto the Lord, but He loveth him that followeth after righteousness. So nakita nimo diri ang verse, mga igsoon, ay obedient o disobedient. Ang Ginoo malipay siya sa tao nga mo-obey. Tanawa ha, ang katong nahigugma sa Dios, mao to siya nagsunod sa pagkamatarong sa Ginoo. Unya, remember ha, sa Matthew chapter 6, dili ra baya the kingdom of God ang iyang gipauna. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kung naa ka ana nga mga butang, ugwa ka ni agi atong kingdom of God and His righteousness, diin man nagikan. And no wonder, ang imong kinabuhi, walay gugma sa pag-una sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, natural, di ka mo tithes. Natural, dili nimo i-honor ang first day of the week. Natural, dili nimo i-honor ang first kanang hour of the morning sa dihang ni mata ka. Dili na nimo i-honor, iya man as Ginoo tanang first. Dili man na nimo pwede ipawahi ang Ginoo. Pwede nimo siya i-meet morning, noon, and night. Pero never i-miss ang morning kay mao gyud na gi-designate sa Ginoo para nato para iyatang i-meet ug iyatang tudluan. Pero tan-awa mga igsoon, if you are disobedient, putting yourself into a cage, itawag na ito nag-job, prisuan, mauna bang Ginoo? Sa kasagarang ng trabaho, mauna bang Ginoo? Maliit naman ka. Una, kaybaw ka mga kaigsunan, you cannot set a time in your personal devotion. You cannot set a time sa imong family devotion, how long it would take. Dili ka pwede nga, kani atong family altar, kuha na niya, 15 minutes. Kay, kuha ni, kanang, di mo pwede, kay ang Ginoo mo, istorya man siya. Can you give limit to God? Di kita kabutag limit sa Ginoo. So that is why, if you are not free, you cannot do it well. If you cannot do it well, God cannot guide you the way He wanted. Kaya wa magkadiha sa iyang kabubuton. So ikaw rin mangita rog mga materialist to make your life whole kintahay. Pero giandam naman na sa Ginoo tanan good. Ang iyang instruction iya naman ang gi-prepare para nato. Pero kung di nato makuha ang iyang instruction, so mangita taglain mo na mga options. Nakabantay mo sa kinabuhi nato, daghang kitag option. Daghang kitag kapangutan-an og mga kuwantintahay kanang counsel inguna na, pero not the man of God, not the people of God.
Ang katong mga tao nakaibawta nga mulaban gyud ni siya nako. Mo na pinakadelikado pangayuan nimo counsel. Kay bisag sayop na ka labanan ka gyapon. Mo na pinakabati nga amigo. Kanang di ka baw mamadlong nimo. Kay basin din na nimo pakanon ba? Tanawag mahurot na unsa ikahatag nimo niya naa ba na siya. Dunay usa ka bata mga kaigsunan nga kanang suya na jud kayo siya sa iyang lula. Yang lula kay sigihan siya badlo nga ayaw ligi sige anang barkada. Sige ka kanang communicate anang mga tawhana. Unya napakay uyab nga kanang moy unahon gyud nimo. So gina siya siyang lula karon kanong adlaw gawas na kadiring balaya. Kaya man lula may nagkuan nahibo yang lulong anong gipalayas man nimo atong apo. Wa na ra ba toy ginikanan? Yun ang lula pasagdi lang. Gipalayas. Ang mga silingan kay baw nga pinangga kay niya iyang apo nahibo nga mga silingan nganong gipalayas man niya iyang apo. So gibuhos iyang apo wa gyud tapos sa kuan na ang narasod sa iyang bag sanina ingonana wa gyud kwarta. Kay tapulan man wala gid way trabaho lagi walay kuan ba nagsaligra. Unya barkada ana sige lag lingaw-lingaw sa kinabuhi. So ang nahitabo iyang gipangadto iyang mga amigo. So siya amigo. Oy, pasensya ha. Di ko katabang ni mo. Puros balibad tanan. Hurot. Katapusan. Dito yung uyab. Ibuwagan pa siya. Wa naman kay mahatag na ko. Buwag na ta. So, unsay nahitabo? Galibod suroy na siya mga kaigsunan. Usa ka adlaw samtang galingkod siya sa gutter. Kanang kilid sa daan. Kaya wala na siya. Wa may mo sampnay niya. He don't know how to work. So karon pagita siya siyang lulo, nakita siya siyang lulo. Giingnan siyang lulo, pauli na ta. Kibaw mo, pag abot dito sa balay, gihangop siya siyang lula. Gina siya siyang lula, unsa may imong na-learn. Asa naman tong imong gipampili? Asa naman to imong giuna sa imong kinabuhi? Nihilak siya, oy. Din siya nga, kung sayop ang imong unahon sa imong kinabuhi, ma-miss nimo ang imong tinuod nga gikinahanglan. Mo na gibuhat sa mga Kristiyanon. Bisag asa ta, bisag kinsa ang atong ipuli sa Ginoo, wa ta kay bawo nga Ginoo ray nagpaabot nato. Ang Ginoo ra mo capable nga motambang nato sa tanan natong panginahanglan, pero siya mo'y atong gibutang sa ulahi. Una na naibawan nga kuan ra ka ako kang gileson. Na 5 kapitulipaya sa Apo, salamat kay la. Dako kay kung nakatunan ron. Nga ang iyang gipanguna siya kinabuhi nga makig-away pa siya sa iyahang lula ug lolo para ato mga amigo niya wa di ay to tinuod na nagpangga niya. Mo na kita pataka tagpili. Unya ang pinakagibiyaan nato ang Ginoo mga kaigsunan. Kuno siya i-try ta si Ginoo sa mga problema, musamot nung tagpalayo si Ginoo. Learn from the prodigal son. Kay katong bataan mo ra gito siya prodigal son. Wala siya tinuod gipalayas pero gileksyon siya. And always remember nga naa gyud tay kabalikan, balik ta sa Ginoo mga kaigsunan ug atong ihatag atong kinabuhi balik sa Ginoo. Stop the wicked ways. Kay mao na gikapungtan sa Ginoo kanang wicked ways. Disobedience na in one word. Kanang di ka mutuman og unsay isulti, wicked jud ka. No? Gahi magkag-o. Mo nang gigon diri na ipanalangin sa mga obedient, pero sa wicked, the way of the wicked is an abomination unto the Lord. So sa unsa pa nimo pagpaduol, abomination. Unacceptable. Hugaw ka atubangan sa Ginoo. In Proverbs 11:20, atras gamay. Proverbs 11:20. Ingos Bible mga kaigsunan, they that are of a froward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are His delight. Kalipay si Ginoo ang kato mga upright. So another contrast gipakita sa Bible ang obedient o disobedient. A froward person, mao ni siya mga twisted person, balikwaot o ganahuna, baliktad mag-isip.
Kay mo na di ka katuman tungod kay naa kay laing giunahuna. But according sa Bible, mga igsoon, nahimong abomination because gitwist nimo ang kamatuoran. You are twisting the truth. Mo nag-ingon diri forward. Kani forward man tani kung ato ni iilis ning O ug R. Forward nindot na ta kay no? Forward. Pero gibali man, gitwist ba? Pag twist na forward. So ang iyang meaning po na balipod. No? Twisted. Hard-headed, gahig-o, di mo sunod. So disobedient ang tawag ani mga kaigsunan. So if you are disobedient, mahugaw ka at tubangan sa Ginoo. Unya mind you ha, kung atong basihan mga igsoon sa Old Testament, na mga sugo ang Ginoo nga kanang bitong pag masipyat ka ana, grabe ang balik sa Ginoo. Unsa man siya? Idolatry. Pulihan gani nimo ang Ginoo, masuko gyud na siya gaayo. Unya gideclare gyud na niya nga He is a jealous God. Bisa naman nagtaparan nimo ang Ginoo, mura magna siya equal ba? Any part of your life, including your family, your children, your wife, no, including your friends, no, ang imong kanang biological, di ka nagikan parents nimo, mga kaigsuonan nimo, kung mulabaw na sila sa imong relasyon ngadto kay sa Ginoo, mayon ang Ginoo, I am a jealous God. You need to sa gingon sa Ginoo ana, you need to kanang na word nga gigamit ng Ginoo nga sakit kayo. Hate. Ang gigamit si Ginoo sa Book of Matthew, if you cannot hate your mother, father, brother, sister, even your life, even your wife, your children, if you cannot hate them, you cannot be my disciple. Ingon ang Ginoo. Pero kinahanglan ato lang bantayan kanang word nga hate diha mga igsoon, not in a wicked way. Ang pasabot ana, never put them above than God. You need to hate the way that they will become more important than God. Mas kuan pa sila, mas mauna pa sila kaysa Ginoo. Mo na diha ningon na Ginoo, you cannot be my disciple. So, kung gusto jud ka mahimong disciple sa Ginoo, you need to hate wicked ways because God hates it. Mo nang use Bible mga igsoon, likayini mga tawhana kani mga twisted thinker, mga disobedient people. Number 2, worship without obedience is empty. Makita na to daghan kay mga nag-worship kintahay mga kaigsuonan. Nagsigig isa-isa sa kamot. Hallelujah, praise the Lord. Ya pagkaman wa gyud kapanabi sa Ginoo. No? Mao magyud-unta na gipangayo sa Ginoo nato karon. Go and preach the gospel to every creature. Go and bring forth fruit that should remain. Mao magyud-unta na, pero unsa may gipakabanaan sa mga Kristohanon karon? Nag-worship pastor, nag-worship o lagi without obedience. That is empty worship. God rejects worship without obedience. Dumdumi na mga kaigsunan. So, nag-worship ka, rejected. Unsa may kapuslanan na? Bisag pag-unsa ka kanindot mo kanta, bisag unsa pa ka kanindot mo tukar, bisag unsa pa ka kanindot mo explain, if you are disobedient, nga ikaw mismo di ka mutuman sa imuhang gitudlo, ang imong worship is empty. In verse number 8 sa Proverbs 15, verse number 8, tanawa ko sa English Bible, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Kalipay sa Ginoo nga magampo ta. Kalipay sa Ginoo nga makikistorya ta niya. Pero mga kaigsunan, sacrifice na niya compared to prayer. Mas malipay ang Ginoo nga niistorya ra kaniya apan ang imong kinabuhi obedient ka. Kaysa mga tao nga disobedient, unya ga sacrifice kintahay. Na disobedient, nag-antos-antos kintahay sa ilarang gusto.
O pariha ana bang nagpalansag sa cross, nagantos ba na? Kada tuig na magpenitensya, magbunal-bunal, maglakaw pinaluhod, no? Hantod mga garas ng mga tuhod, gikan dito sa kanang purtahan sa simbahan padung dito sa altar. Ang uban magikan pa na sa gate sa simbahan, maglakaw nga magluhod. Kay penitensya mga kaigsuonan. Pero walay obedience. Makabantay mo, kanang mga nagpenitensya, pagkahuman, magpundok din na sila, magisgot din sila sa kasakit, sa ilahag na agian, unya unsay naa diha, red horse. Pawa sa sakit. Ang uban, magbaon magani og lapad. Yan, ay lapad nga gagmay, kana masud sa paket. O, ang uban, maunay na doon. Para, inigkuhan na, ayan, marag sakit-sakit naman. Time. Napay time, kami inom siya mo inom. Mura mag-spapay. Mukaon sa og spinach. Before mo padayon. Na ay sacrifice, na ay sakripisyo, pero walay obedience. Ingon ang Ginoo mga kaigsuonan, according sa verse, di yun na madawat. Abomination unto the Lord. Very clear. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Sabot ang wicked, disobedient. Dili ka mao mosunod, di ka mao motuman. Muna bisag unsa pa kanindot kintahay sa imong gihimo kung it is against God, against the law of the Lord. Di na siya madawat. Pero bisag unsa pa kabati ang tan-aw sa mga tao nimo, kay wa siya kauyon sa imong gihimo kay puro ra ka Ginoo. Sa mata sa Dios, you are His delight. Oh, sa may importante, ang tan-aw sa tao, tan-aw sa Ginoo. Ha? Ang gisulti sa mga tao o ang gisulti sa Ginoo. Importante man sa nag-iingon sa mga tao kay mura magma-mirror nimo imong kaugalingon. Pero dili tanang tao mga igsuon nindot og intention diha nimo. Muna ay jug tuguti nga imong kinabuhi mag-agad sa istorya sa mga tao. Ayaw gyud tan-awa mag-agad jud ka sa tinuod. Kay na may mga istorya diha nga buhatan ka kay gigamit sila sa yawa para i-destroy ka or nasuya sila nimo. Of course, gigamit ng gihapon na sila sa yawa, pero mga kaigsunan kung mo na basihan nimo, awad jud kay maabtan. May sige magkagunong, hindi lang ta niyo kay gipanabi man ta. Wa nimo gisusi kung kanang imo gibuhat nga ilang gipakgang sakto ba na o sayop? Oh, aritas kamatuoran mga igsoon. In 1 Samuel chapter 15 verse number 22. Tanawa ko sa giingon diha. In the Bible, and Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" Mas malipay ba ang Ginoo sa mga pag-antos, pagsakripisyo sa mga tao kaysa pagtuman? Napagutana na ha? Behold, sa tubag ni Samuel mga igsoon ani, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. To obey is better than sacrifice. How much more? Unsa kanindot, nag-sacrifice ka, ni-obey pag yun. Diba? So if you want to give sacrifices to the Lord, unaha sa to imuhang reasonable service. To present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Diha usa ka moagi. Ayaw niya ka namon. Hago-hago kintahay ka, ikaw gyud kuan ya pagkahuman nagkuan ka, nagserbisyo ka sa simbahan, unya kanang imo jud ka, nag-maintain ka pero ang imong baba sige nagreklamo, pastor kita ni akong pambuhat. Ayaw na lang kay nga naman empty man na siya. Wa man ka nag-obey tinuod sa Ginoo. You just want to be applauded. You just want to be praised. There's only one that needs to be praised.
And that is God. Kung unsa may buhaton nato, magantos ta aning buhata, kanang nasakit ta ani, nakagasto ta ani, na nakuhaan ang atong panahon sa atong kinabuhi para anang butanga, if it is done for the glory of God, do not murmur. Ang dapat nimong buhaton, imbes mag-murmur ka, iba mo unsa? More, Lord, more. More. Di ba? Kung sa ganito, I want more. I want more. Lord, unsa pa may imo ipabuhat nako? Mabito na sa simbahan mga kaigsunan, ang mas malipayon nga tao katong nagbuhat og insakto nga daghan na kay siya load. Daghan na kay siya og responsibility sa church. Ug nganong di mahatag ngadto sa uban, patubagon na nato tong uban. Nganong kasagaran naa may mga membro sa church nga murag mahanukan og responsibility. Samtang ang uban empty. Dapat makatag man unta na. Ano nga responsibility? Usa ra gyud na ka kaning tawhana, usa ra gyud na iyang responsibility. Usa, mas gaan. Di ba? Mas paspas pa jud. Pero nganong kasagaran sa mga churches, di man maingon ana, ang usa ka tawo daghan kay siya gihandulan nga office. Nganong ingon ana man? Kay mo matter ang obedience, not the sacrifice. Ako man, mingon mo, volunteer. Ako lang na, pastor. Why mo ka na ako? Willing ko mo sakripisyo. Dili na mo ipangutana. Willing ba ka mo obey? Willing ba ka mo sunod? Dili ang paghago, dili ang pagantos, gitapos na ni Kristo sa krus. You don't need to sacrifice anything else. You just need to follow because the battle is won. Di na ka kinahanglan magpadugo kay humana. Perfect sacrifice. Ang gihimo sa Ginoo mga kaigsunan, naghimo na siya og pathway para subayon na nato kay daog na. Ang kanusa man mapildi ang Kristohanon, sa diyan di mo sunod. Daog naman. Muna ang gi-require sa Ginoo, daog na ta. Sunod na lang mo. So kung di ka mo sunod, napildi ka. Sa imong kinabuhi, kay daog naman. Kung di ba ka mo sunod sa daog? Di ba? Unya, nagtuo manggog ka, so gaduha ka. O di, kaduha o na tong daog. Nindot ba lang kaduha ang daog? Daog-daog may gawa sana. Dapat, katurang usa, daog na. Daog! Dili, daog-daog. Kaya dili na siya tinuod. Kung dili na tinuod, sakit pag yun na, kaya ikaw mo daog-daog. So muna niyon si Samuel diri, behold, to obey is better than sacrifice. Now, how much more you obey with sacrifice? How much more ka na? Di ba? Ni-endure ka sa persecution. Yung pag Ginoo mga kaigsunan, kung ikaw gi-persecute ka, ni-endure ka, aning kalibutana for His name's sake, you are going to reign with Him in the millennium. Para mga Kristohanon karon kay i-persecute gani ka, perting hilak nimo. Mura na ka nagbasol nga nahimo kang Kristohanon. Pero musuko man ka ngano mag-uol man ka nga opportunity na nga pwede ka mo reign with Christ. Enjoy the persecution. Muna ang mando sa Ginoo, if you want to reign with Christ, bless them which persecute you. Bless them and curse not. Kasi mo, di ka mo bows. Diha man lisod, pastor. Diha man lisod, kay kung masultian lang galitag di maayo, mo kuan man din ni atong tapay. No? Mubuka man din ni atong tapay. Mao lagi na, pasalamat jud mo nga dili ako'y Ginoo, kay kung ako pa'y Ginoo, maglagot gani ang tao, kanang dunggan nimo, mudako na ba? Mudako niya mo anay. Mura na elepante mga igsoon. Ay Pinocchio, kung mamagkak siya, mutaas may ang ilong. Oh, taas. Pero kani kung ako'y Ginoo lagi, basta masuko ka, no? Musugod na og kuan imong dunggan, mulihok na niya, mulapad niya mo ana ba, murag tapay. Ready to fight.
lain na tanawon sa tao, no? Nya, pinimi man masuko ang mga tao, daghan kay dagkog dunggan. Naiuban din na, mugamay lang dunggan balik. Pero ang katong mga humble, ang mga calm, mga tao, nindot kayo, mailhan na. Wala ka nang mangita og associate mga igsoon nga ikalambigit sila kinabuhi sa business, sa kanang trabaho onon, dali ra kay pagpili. Ang requirement, gamay dunggan. Gamay dunggan. Kay mas importante pa ning obedient kaysa kaning daghag abilidad nga disobedient. Mabito na, papilion ko mga igsoon, professional, gahig ulo, unya undergrad, nga willing mo learn. Ari ko sa undergrad, oy. Mabito na kasagaran sa mga graduate, empleyado ra gyud taon. Because ang ilahang nahuman, nagkapagahi sa ilang ulo. Tanaw na to sa mga kasimbahanan. Kung kano sa ma-professional ang usa kay young people, diha na siya mura og di na masultian. Dili na mag-guide. Kay nakahuman ako, pastor. Unsa may nahuman nimo? Kinabuhi mo nahuman nimo? Nga kanang imong nahuman, kagamay ra na og part sa kinabuhi. Tanaw ra gud asa ra na taman kanang imong nahuman? 60 years old. Magamit pa ba na nimo? Bisag unsa ka kanindot nga doktor mga igsoon, muhunong gyud lang imong pagka-doktor. Do tawgon gyapon kang doktor, pero doktor nga di mapuslan. Pero kaning obedient ka sa Ginoo, hantod sa kamatayon nimo. Nagsigig dawat kag panalangin sa Dios. To obey is better than sacrifice. Para sa kinabuhi diri o para sa kinabuhi unya inigatubang nato sa Ginoo. Kay naay reward ang pag-obey, dili ang pag-sacrifice. Katapusan mga igsoon, the proud refuse correction. So, makita kag tao nga i-correct nimo, unya mo refuse, proud. Kanang badlongon nimo, unya dayon mo daig. Muandar na yung motorsiklo sa iyang baba. Magbagulbol. Attitude na mga igsoon. That is a bad attitude. Proud nga tao. Normal man ang masipya ta, pero dili normal mga igsoon nga sa dihang badlongon ta, masuko ta. Unsay tawag sa Bible ana? Scorner. Pasabot, 0 ka, wadyo kay score. Asa ra ka? Di ka pwede paduwaon, diha ra ka scorner. Di ka magamit sa Ginoo. Kay di ka ka-score sa kinabuhi. Proud people cannot be used by God. So, mailhan na to mga proud because they will refuse correction. Disobedience grows when correction is rejected. So, unsao man na nato pag-accept ang usa ka tawo nga magbagulbol. Unsao man na nato siya nga mapahimuslan na siya sa kinabuhi kung mo refuse siya ang correction. Mas mo grabe man ang iyang disobedience. So mo nang hinungdan, gi-reject niya ang Ginoo first. Wala may mudawat diri sa iyang kinabuhi. Kaya iya naman gi-disregard naman niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. The Holy Spirit is within us. If you are truly saved, the Holy Spirit is with you. So kanang Holy Spirit, siya mo'y mutudlo, siya mo'y kanang mo accept, mo dawat ba, kung unsay may nadunggan ni mo diha, siya mo'y mo take care anak sa imong kinabuhi, siya pag yun na mo tudlo, siya mong pahinumdum. Pagkanindot sa atong kinabuhi, no? Kompleto mga kaigsunan. Pero ang problema, nganong naamay mga refusal, nganong naamay mga murmuring sa dihag badlungon, nganong naamay kanang masuko, kung giyahan, nganong naamay refusal, disobedient. Mugrow pag yun na siya kung ang correction i-reject. In verse number 12, Proverbs 15, verse number 12, a scorner loveth not one that reproveth him, neither will he go unto the wise. Kay pag muadto siya sa wise, meaning nagbasa sa Bible,
nagbarog diha sa pulong sa Ginoo, inigduola na dito, mangay na siya og kana mura bitaw palaban, masamutan. Ngano di ay brad, nganong nabadlungan man kang pastor brad? Nganong na giigo man ka ni pastor's mensahe o giigo ka o naigo lang jud ka? Kaya nanuol na ka sa imo mga kamiguhan sa simbahan. Brad, ngano mis pastor brad? Ako ra magyud pirmi igon ani niya. Lain kay paminaon ba? Imbis mo ato tag simbahan para madasig ta. Maluya naman ni noon ta noon. Mao gyud ay kasagaran istorya ani mga scorner kana hindi gusto badlungon ba? No? Kanang mga baon kayo sa simbahan pero walay agi. Mga baon kayo og kanang mga panalangin kintayo unsa diha ilang mga gusto ana baon kayo pero masuko badlungon. Mao gyud ni attitude. Mangumbinsi dayon ni og mga tao sa simbahan para muduol sa iyang side. Pero mind you, di gyud na muduol atong mga tan-aw niya duol si Ginoo. They will not go to the wise. Kay balikan na din sila. Reklamo ka na igo ka, di ka ang Ginoo may nag-igo ni mo, brad. Brad mo, kay lami ka istorya, biyaan ka na. Kay nangita mo to siya kauban. Nangita to siya mulusiki sa mulaban niya. Muna, ang Bible nag-ingon na nato daan. Pag ingon ana ang atong attitude mga igsoon, badlungon ganita masuko tas corner ang tawag ana. So ang kani mga scorner, according sa Bible, di yun na siya mahigugma sa pastor. O pangutanay mo kong galingon, how close the man of God to you? Kaya mo man ay tigbadlong ni mo. Sa diyang managad ka sa gawas, out of what? So, kita nga mga Kristohanon, we need to appreciate people nga musulti sa atong sayop. We need those kind of people sa atong kinabuhi. Kanang musulti nga, unsay, what's wrong with you ba? Kanang bati kay kagbatasan, o niya, ang imong amigo, ino ka nga, brad, ang imong batasan ba, bati kayo. Tagsara mga amigo na to, o mga kauban na to, nga musulti ana out of concern. Dapat malipay ta kung naatay mga amigo ngayon ana. Di ba? Kaya naman po uban nga makapansin sa imong sayo, pero di ikay ingnon una. Ipalabi sa ka. Dili na sakto. Di ba? Pero katong tinuod nga ni care nimo, mo to'y musulti nimo sa unsay di maayo, kay di sila gusto nga ang mga tao makakita sa imuha ug ikaw mo'y mauwawan. Pareha na buling sa luyo, na uban nga, way pakabana, oy. Hugaw, hindi mo na ako luyo. Pero naagay mga amigo nga mayon, hugaw lagi ni mo luyo, mapapaan pa. Ang uban katauan, asa ka ni kuanay, ni suong. Asa ka ni kamang-kamang. Sawayon, mga nang kimpang. No? Mingo mga nanay, binunalay dito sa unahan di ay. Itang padayon, oy. Kasugat o kanang kimpang ba? Kimpang. Nihunong? Nihunong ni siya nga, nihunong ka. Padayon, pata ni? Ano di ba padayon? Kita ka to? Masinay binunalay dito sa unahan. Sakit kayo na malunggan atong kimpang. Di ba? Kimpang na gani, imo pang i-highlight. Di ba? May pareha atong bungi o upaw nga nagstorya kilis baybayon. Bungi na, maldito pa. Oh, tapad sila, di ba? Naman ay railings, railings. Kanang kuan ba, baywalk ba, baywalk. Anak siya dito niya, init king adlaw ba? Ano niyang bungi? Hasta, suwawa adlaw, oy. Yung upaw din. Yung upaw ga, ang upaw na ginahuna ba lahong kay ginahuna sabaan kay bungi kin yung bungi usahay kay mga sabaan man no. Di katakom sa ilang abil ba. Sumawa, oy. Ni samok lang suwawa ginaan lang, oy.
Wa na kaanto sin tao ng upaw, ingon na yung upaw, di kay ka muhuno ro, bungian ti karon. Ang bungi na, ilakaw na uwaw. Na, kay, may gani, wa yun, ikaw bungia karon. Bungian ti karon. Yung bungi na gudaan. Klaro kayo, yung lip, kanang kuan ba? Kanang divided lips. Ngayon, divided chin kay murag nindot tan-aon pero di man na divide. Hinawayon pa jud. Usahay kani mga tao nga naay mga apan sa kinabuhi. O bay kusog kaayo mamansin og apan sa uban. Kung nagingos Bible ba? Before ka mananaw og mo diha sa uban, basig imo beam na. No? Beam na ba? Grabe, kababag na diha sa imuhang mata. Wadyo ka kita. Ang imo nakitan katong gamayng buling diha sa mata sa uban. Unaha o sana imong kaugalingon. Murag ingon diha mga igsoon. So, it is clear nga kita dapat magmambilantayon ta sa atong kinabuhi nga dili ta mahimong kanang scorner. Badlungon ganita, maminaw ta. Pasalamat ta nga nay nagbadlong nato. Because if you are going to refuse correction, you are proud. You are proud. In closing, Proverbs 12:1. Proverbs 12:1. O sa inyo sa Bible, whoso loveth instruction, loveth knowledge. But he that hateth reproof is brutis. Bati nga batasan mga kaigsunan nga dili nindot sa usa ka Kristohanon. Ang Bible nagsulti nato kung love nimo ang instruction, love nimo ang knowledge. So maila na to ang mga Kristohanon nga mga humble kay magtuon gyud na sila sa pulong sa Ginoo. Nahigugma sa Dios, nahigugma sa instruction, nahigugma nga tudluan. Pero kaning mga intawon, kaning mga tao nga murag korek. Bisag badlungon, di gyud na sila ganahan. Dili ganahan tudluan, di ganahan paibawon sa ilang sayop. Brutis ka. Dili nindot ka ikauban sa kinabuhi. Na kapoy ka ikuyog. Kapoy ka ika-partner sa kinabuhi, sa negosyo, bisan sa simbahan. Di jud ka nindot ikauban. So that is the ways nga makaguba sa atong kinabuhi mga igsoon. So if you want to destroy your life, wicked ways, praktisa na. Worship without obedience or empty worship, kana makaguba na. Refusing correction, kana makaguba na. But if you don't want to destroy your life, tangtanga na tanan. And you know who can remove that sa imong kinabuhi. Isurrender imong kinabuhi sa Ginoo, pangayog pasaylo sa Ginoo, unya paggiya sa Ginoo, ayaw unhi ang Ginoo, ayaw buot-buoti ang Ginoo, kundili mo sunod ra gyud ka sa Ginoo unsay iyang ipabuhat nimo, then practice obedience. Diha sa inyong balay, practice sa obedience. Naa gani tao musugo nimo, i-practice gyud ang imong kaugalingon. Kinahanglan ikaw mo sikandari og sugo nimo. Ikaw ba mismo kay training man na. Sugoon ka sa imong ginikanan. Dapat ikaw sikandari nga musugo nimo. O mga simple nga mga sugo sa balay, hugas plato, paninhig, no? Ayaw sige og cellphone. O ingon na ba? Ikaw din mo sikandari. Uy, hunom na. Di ba? Nadunggan ako sa Facebook man to. Ilhanan sa bata nga tapulan. Nakadungog mo na? Unsay ilhanan sa bata nga tapulan. Sa hinumduman lang nako ha. Dugay mo mata. Dili manghipo sa igdaanan. Dili mo trabaho sa balay kung sugoon magbagutbot. Ang mata tuara sa cellphone, 'film.
Kumusta man ni ato mga bata? Oh, mo gini exactly atong isgutan diri. Ma-destroy ang kinabuhi nila. Unya magdako na maabot na sa young people ikaw na lisod na i-repair mga igsoon kay because they thought kung unsay lang gibuhat sakto. Kanusa man na sila magbason at the age of 40s. Magsugod na 30s. Ma-feel naman na nila because sila na may nanginabuhi. So dito na nila makita sa yupa ba na mga hiraminta kung nadas kinabuhi. Di man ni mapuslan sa kinabuhi di lingaw-lingaw ra man ni. Kaya mo man isayang kay ang mga batanon, asa man na focus ilang kinabuhi. Ato mga butang nga wa jud kalabutan sa kinabuhi yun. Way kalabutan ba? Puro sila siya enjoyment, lingaw-lingaw sa kinabuhi. Di man na nimo mapuslan igabot sa panahon nga pamilyado na ka. Nya ang uban kaning mga tao nga dili gusto badlungon, mayo man dayon nga ug di day ko magminyo. Aw, tanaw na to. Kay kasagaran sa mga tao maingon anak, na magyo anak. Wala nagminyo pero nay anak. Lisod man na. No, labi na lalaki ka, lisod na oy. Arang-arang ning babae, wa ko mingon sakto ha, pero arang-arang ning babae kay mo endure man. Ang mga lalaki pabantaya ko nagbata gud. Pila na ka oras. Pagkugusa na, mamoy po yung bukton. Pero ang ginikanan, naapay gisabdi niya bag diri, naapay bata diri, naapay kuan niya, naapay gibira. Uy, okay kaayo. Kaya kay istanan. Ang lalaki ana, nya mo hilak pa, hilak diri, hilak pa gyud diha. Di ba daghan kayo, daghan ang kanang production. Di ba? Ang mga amahan mo ibilin diha. No, pasuwaya lang ba? Usa ka semana ang amahan ibilin sa balay, pabakasyon ang asawa. Bilin ang mga anak gagmay. Unsay may tamos bay? Pero ang mama ibilin. Hapsay. Oh. Pero ay mo pasigarbo diha mga babae. Kay magutman man sad mo wa ang mga laki. Kaya mga laki, ang ilang endurance naaman sa pagpangita o panginabuhi. Mo ng partner. Mo na ay dyan ninyong baliha nga ang mga lalaki mo ibilin sa bahay, ang babae mo mangita og kwarta, kay puros mo kapoy. Kapoy para sa mga babae mo, na ang mga babae asa magbagod-bot pirmi, kanang nanabaho. Kapoy para sa mga babae ang mangita og kwarta. Ay pa, uy, agree mo na? Kaya tanawa niya, i-compare na to, ang working wife o ang housewife. Tanawa asay hapsay tanawon. Hapsay ning housewife. Tanaway lang balay ni uli. Asay balay hapsay. Ang balay sa working wife o ang balay sa housewife. Kay mao man ay design sa Ginoo. So kung asa kalig-on, diha ka gibutang sa Ginoo, diha nimo masteron. No? Help your husband to win. Maragingon nga naay part sa imo ka nga makapadasig sa imong bana. No? Pakan na imong bana, ayaw kana. Lutuoy imong bana ay siyag lutoa. Lutuon nimo sa imong mga yaw-yaw, lutuon nimo sa imong mga tinanawan nga isog ayo, lutuon nimo ayaw, lutuo siya. Di ba? Muna, if you want to win in life, support your husband. Help them to win. Tabangi sila. Regardless kung masipyat sila o dili. Because at the end of the road, apil biya ka sa iyang defeat or victory. Di ba? Di maka-enemy. Nga sa dihang nasayop ang imong bana, usasag ka nga persecutor. You are persecuting yourself also because you are one body. One flesh man mo. Mga anak, ayaw ninyo i-criticize inyong parents kung masuko. Kung masayop, di ay kung masayop. Ayaw i-criticize.
ang kanan sayop. Nya, mo appeal kag criticize, you are part of that that person. Sabta na to mga ison. Mao na importante kayo ni nga makatunan ni nato. Kay basi gabot sa unahan ba nga guba atong kinabuhi. Wala lang gyud ta kabantay, guba na. Unya mas lisod ra man ning guba na mga ison diha pagka-realize. Kaysa kana bitaw padung pa siya maguba naagapan. No kabantay mo ng mga sakit nga kung naagapan pa lang ni, di ta ni mamatay. O kana mga sakyanan nga nintiorok niya dito pa gyud padung saka. Dito pa ni tiorok. Nya niyon din ka nga wa jud nako pansinada nakabantay na jud ko nga lain na magidagan ani o nganong wa man taw na nimo imo man gipasaka dito. Di ba? Nya nakabantay na ka nga murag na imo kagud sa imong ligid ba? Dagan pa man. Dugay gibiyaan ka sa imong ligid. Ningita jud kag dako-dako ang problema. Di ba? Nga naman, katong ligid nga ni Daga, nagseparito siya, wa man to'y manubila. Pataka na itong panasmag, makabayad pa ka. Wala man to'y driver. Nagbuot naman to siya iya. Unya, kabugat ba yan ang ligid mga igsuon nga naiyantas? Yung makaigo itong bata, makaigo ito og kanang pedestrian, di dako kay kag sa gubangon. Wa man nimo giatiman nga naa naman unta kay nabantayan. Amo sa atong kinabuhi. Nakabantay naman ka nga mura na kag kabuthonon nganong si makapangitag bikil. Na? Naminaw mo sa Sunday school kaganina? Mura ta garbage bin. Mag-awas-awas ta, mahimot ang problema. Patanawan ganin yung basurahan sa inyong balay. Malipay mo magtanaw nga nag-awas-awas na diha. Empty it. Kaya nga naman, pag ang tao, di ba, nalabayan lang gamay, puno na yun. Isa di ka klaseng basurahan. Labay sa no, murang baho kayo imong kinabuhi. Kay, dugay naman nga basura, nga nung man imong gilabay. O niya ang Ginoo gitultulan pag yuta, asa man ang labayanan, anak, niyo ang Ginoo, arin ako. Arin ako. Para bisag unsa pay mga problema moabot sa kinabuhi, kaya ra kay nimo i-accept unya kaya nimo sabton tungod kay wa makagawas-awas. Di ba murag hapsay kayo ilabay sa imong basurahan nga iniglabay nimo di nimo makita ang basura kay gilamoy ra. Pero kanang basura nga igana nimo ni tagak niya imo pa gidot-duot hasol kayo eh. Nya dili nindot sa pananaw ba? Nga mag-awas-awas na imong basura diha. Nya sa gusagol biya na imong gibutang kay wa ka nag-separate malata o di malata. Di ba naman ay pasabot good, mapuslan o di na mapuslan. Pasabot ana, asa may mapuslan ana? Ha? Actually, mapuslan na sila tanan kay para man to sa fertilizer katong malata niya ang di malata o recycle. Pero ang kaning malata, ma-recycle siya na siya. Katong mga lata sa sardinas, malata man to. Di malata, malata. Dapat tulo na, kaya katong matimbang ba? So, atong kinabuhi, bantayan na to ha. Kay ang yawa, nagpaabot gina siya, kanusa kaniya ma-destroy. And he is just waiting like a roaring lion. Naghuwat siya kit sa iya tukbon. So atong itugyan atong kinabuhi sa Ginoo. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us this lesson, the ways to how to destroy our life. So please help us, Lord, to avoid this kind of character nga dili mi malipay kung badlungon mi o niya dili mi malipayon sa imong instruction, di kaya na mo ang imuhang mga guidance. Tuguti, Lord, nga kana amo ng hunungon sa among kinabuhi. But rather, help us, Lord God, to be obedient. Help us not to be froward. Help us, dear God, nga dili mi mahimo nga mga sutil nga mga Kristohano.
Buti, Lord, nga kami mahimo mi panalangin sa katilingban. And help us to be trained first sa among panimalay. Nga diha mi magsugod, Lord, nga makontrol namo ang among kasuko sa among palang panimalay. Na ay mga daghang bingkil-bingkil sud sa balay. And that is our training ground nga ma-apply namo sa among mga kapamilya. Kay kung dili namo kayang pasayloon ang among kadugo ug isig kapamilya, how can we forgive those nga dili namo kanang kadugo? So naagyo nagsugod sa panimalay, Lord, ang pagkahimo nga panalangin ngadto sa uban. So please bless your people to be humble and to be forgiving in their house, and to be obedient sa mga command, ang mga young people. Help them to be trained at home first, so that when they have their own life, they will know what to do. So thank you so much, O God, sa imong instruction. And we are also grateful sa invitation this morning. I pray that you will bless the altar for your people, prepare it for them, O God, and let them come with a pure heart this morning. This is for your glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Historiatas Ginoo.